kinat ng buhay, no? At walang takot. Ninakawan ng wiring ang siservisan natin ngayong gabi sa EDSA, doon sa may Pasay. Sa mga mahihilig, no, na kumuha ng wire, yung mga tulisan, yung mga rugby boy o kung ano pa man, mga adik-adik, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Una ay maaari nyong ikapahamak at pwede nyong ikamatay ang pagkuha ng wire, lalo na kung ito ay live. Pangalawa, live man yan o hindi, ay hindi nyo dapat yan pinapakialamanan. Magkano nyo lang din naman yan maibebenta, na maaari pa kayong magbuwis ng buhay at yung empleyado, no, sa isang establishmento ay maaaring mawalan ng trabaho. Alam nyo ba kung bakit? Halimbawa na lang sa isang gusali ay may isang gwardiya na nakatalaga. Ngayon sa kapirasong barya na pagkuha mo ng isang bagay na hindi naman sa'yo, hindi naman sa lahat ng oras ay matututukan niya, no? Dahil kayong mga tulisan ay magagaling din kayong tumempo. Paano kung yung isang gwardiya ay nataon na ito ay nagrubing? Doon kayo umaatake. Ang maaaring kapalit ng iyong ginawa ay kapahamakan ng management o pagkawala ng trabaho ng isang gwardiya o kaya paghahati-hatian, no, ng bawat empleyado yung iyong bagay na hindi naman talaga nila kagustuhan. Maaaring ginawa mo yan dahil lulong ka sa sugal. Pwede ka namang mamuhay, no, ng patas para hindi ka rin makapagpahamak ng kapwa mo. Sa atin naman mga kapwa electrician ay ingat lang tayo palagi. Pagdating ko nga dito sa site ay bigla na lang daw nawalan ng ilaw itong kanilang signboard. Kinuhanan ko agad ng voltahe itong kanilang supply sa kanilang mga signage at sa signboard, yung mga floodlight ang mga dinadala nito. Sa mga oras po na yan ay hindi pa namin confirm na ninakaw na pala yung kanilang wiring. At sa aking pagtester ay may voltahe lahat. Ito naman yung kanilang main switch para sa kanilang mga signboard. Dito lang pala to sa EDSA, harap mismo ng Heritage Hotel na yan. At umakyat ako dito sa kanilang bubungan para ma-check yung wiring kung alin ba talaga dito yung kanilang source o yung pinagkunan na papunta sa kanilang breaker. Meron naman po silang maintenance dito, kaso nga lang ay hindi nakapasok dahil sa holiday at nasa bakasyon pa. Akala ko nga ito na ang kanilang main, habang binabaybay ko ay nakakonekta lamang pala ito sa kanilang floodlight. At may napansin ako na may bumabang pipe ng banda sa may gutter na yon. Kapag talaga nalagay tayo sa isang troubleshooting at hindi natin kabisado yung linya kung saan dumaan, ay talagang iisa-isahin natin ito. Dito ko na nga na-confirm na talagang nawala yung kanilang linya. Ang haba nito ay mga 12 meters. Bali 24 meters dahil ito ay nakapaikot. At dito nga, no, sa may parting ito ay dito ko nakita kung saan pinutol. Kaya sa aking pagtester ay talagang na-confirm natin ito na talagang kinat ng buhay, no, na walang takot. Inikot ko pa pala yan hanggang dulo para masigurado na baka mayroon pang pagtatangka o may balak pang balikan. Nang masigurado po natin wala naman ang naka-open doon, ay ginawan muna natin ang paraan para lang mabuhay kanilang signage o yung kanilang signboard. Dahil sa isang negosyo, ang signboard ay isang mahalaga, lalo kapag gabi, dahil ito yung kanilang pagkakakilanlan. Ang ginawa ko muna dyan ay isang temporary at habang hindi pa pumapasok yung kanilang maintenance. At tayo ay nakipag-coordinate sa kanilang management para sa susunod ay maisaayos, dahil yung nakita nating wiring sa ibabaw ay dapat na talagang ayusin, rewiring at repiping. Ang mahalaga lang sa ngayon ay magkaroon muna, no, at makita yung kanilang pagkakakilanlan.